Hi guys! Welcome to our channel, Your Home Properties Within Your Reach. Again, this is Kay And Nat. Yan. So we are here at Regent Heights to give you our 2024, January 2024 update sa ating Regent Heights. Siyempre, meron din tayong price changes dahil bago Teka. Saan mo itong Regent Heights? Siyempre, dito lang tayo sa Barangay Poblacion sa City of San Jose del Monte. Napakalapit, no? San Jose del Monte lang to. Yes. And guys, napakaganda ng location niya. Since along the highway lang siya, so may mga Egypt tayo na dumadaan, diretso ng Cubao yan. And guys, kung nanonood na kayo dati or dati na kayong subscribers and nakita nyo na yung mga old videos ko about Regent Heights, makikita nyo na dumadaan talaga yung mga Egypt dyan along the highway lang din siya. So, Teka. sorry Bilis na. mo eh. Sorry na. Ano ba yung itatopic natin ngayong araw na to? Ano ba yung kailangan natin isa-isahin para sa 2024 Regent Heights townhouse updates. Sige, unahan mo na yan. Okay. So, sa Regent Heights update, syempre, papakita ulit natin yung mga progress na. So, kung nakabili ka na ng bahay dito, makikita mo na yung progress dun sa mga units. And guys, meron din tayong changes sa price, sa scheme ng payment natin. So, mamaya i-ano natin yan. Pero, magtutour muna tayo. Then, i-ano ko lang, papakita rin natin sa inyo. Dahil, syempre, open na yung ating commercial space here at Regent Heights. Meron tayong commercial space sa loob ng ating subdivision. So, yon, ipapakita din namin sa inyo yon. Ay, pwedeng magtindahan, no? Yes, pwede kang mag-business. So, pwede kang mag-business, no? Sa loob ng ano. And, different syempre yung lot area niya. So, ang lot area niya ay nasa 60 square meters. So, mas malaki ba? Yes, mas malaki siya. Yes, kasi ang regular lot area natin sa ating townhouse, nakita nyo naman sa likod natin, townhouse unit natin dito sa Regent Heights is 50 square meters ang regular lot. Pero, ang ating commercial spaces ay 60 square meters at ito siya. Taday! Dito lang ba? Yes, dito. Napakalapit, no? Yes. Dito lang siya. Dito itatayo ang ating commercial space. Taday! Dito siya, guys. So, napakalapit niya sa main gate? Yes, sa main gate. Bago kayo pumasok sa pinakalooban ng Regent Heights. Regent Heights, mauna yung commercial space. Commercial space. And katabi niya, guys, yung ating amenity, yung basketball court, tsaka community hall. Pakita natin. Move natin. Saan ba itatayo yun? Ano ba yan? Ito, dito itatayo yung, meron tayong open space park dito, kids park, na para siyang may mga chessboard, mga ganon, kids park, basketball court doon, basketball court. Tapos dito yung ating commercial spaces. So, yan guys. So, kung interested kayo, message me for details of our commercial spaces dito sa ating Regent Heights. So, kita nyo naman yung highway. Ayan na yung highway. Sobrang lapit lang. And, yan, may mga Egypt dyan pa ba? Mayroon din dito pa. Santa Maria, ganyan. Dadaan doon. So, maganda tong location nung pinaka subdivision ba? Townhouse na to. Kasi nga, kagaya nung sinabi ni Kay, may mga dumadaan na ditong bus papuntang Manila. Yes. May mga Santrans dito, mga diretso na ng Santa Cruz. Tapos may mga Cubao din na Egypt. Yes. Ayun. So, hindi ka na mag-aalangan kung pupunta ka ng Manila, di ba? Kasi paglabas pa lang nitong Regent Heights, may sasakyan na. So, goods na goods yun. Yes, guys. So, ngayon, check naman natin yung unit nila. Tara. Guys, so ayun, black doon sa dulo. Pero ito yung ating model unit, si Alexa. Ating model unit, ito yung ating parang furnished, no? Na model. Kumbaga kung paano nyo pwedeng i-design para ma-picture nyo siya. So this is your
lot area. Ito. 50 square meters. Floor area natin, 66 square meters. Guys, ako sa ano ko lang maganda talaga yung Regent Heights kasi complete finish na siya na townhouse na may 3 bedrooms and 2 toilet and bath. So, if you're looking for an affordable house na located dito sa San Jose del Monte, which is, I believe, na sobrang prime ng location ng San Jose del Monte, na talagang umaabot na siya sa, kumbaga, standards ng income ng mga big cities in NCR. So, hindi na nagpapahuli ang San Jose del Monte, kaya talaga ang ganda nung lot value dito sa San Jose del Monte. Sobrang, hindi mo na mapipigilan ang appreciations ng lot dito. So, ito, 3 million plus, no? So, ang updated price natin, ano natin dito sa screen. Pero later on, i-discuss natin dito. So, ito yon. Very sulit na yung ano niya yung presyo niya. And ikaw, ano bang masasabi mo sa parking lot? Kasi since lalaki, syempre medyo detailed kayo sa no? So, case-to-case basis, di ba? Kung may sasakyan ka, depende sa vehicle mo. Actually, pwede naman dito yung mga mini car, like Wigo, Ion, kakasya dito. Yes. May enough space ka pa para kung sakaling mayroon kang motorcycle, pwede pa rito. Or may mga iba ka pang gamit na pwede naman sa labas ng bahay, may space pa rin dito. Yes. Kasi isipin mo kung meron kang minicar, mga ganito lang yung kalaki. Minicar. Mga ganito lang kalaki yun. So may space ka dyan. Ang di lang natin sigurado, yung mga SUV, siguradong lalabas siya dito. From here. Lalabas siya talaga. So kung minicar lang ang sasakyan mo, goods na goods to. Saka kung mga motor-motor lang naman yung sasakyan, pasok na to. Pasok to. 2, 3 na motor, pwede. Pero yung mga kung mga malalaki yung sasakyan, medyo ka nga lang, lalabas ka. Nakabukas lang yung gate. Tapos yan, pwede ka na mag-add ng fences mo for privacy. Ayun, pwede rin nga, no? So, ngayon naman, check natin tong loob ng unit. Oh, yes. So guys, etong Regent Heights, complete finished. Complete finished, meaning may pintura ka na, may tiles ka na, ang kulang na lang is yung gamit mo. So ito yung 10 unit na kapag may gamit na sa loob, ganito yung itsura. So, yung ceiling, nakita niyo yung mga, yung design niya, yun, gusto mo na lang gayahin. Kung gusto mo na lang gayahin. Pero, tiles, paints, may white paints siya pag tinurn over. So, ganito na yung itsura niya talaga. So, ito yung living area mo. Ito. Naka-tiles na rin siya, no? Yes, complete finish. May tiles na siya. Tapos, meron na siyang countertop. Kasama na sa turnover, ang wala lang sa turnover, yung handle nung cabinet mo. Yan. So, bahala ka na tapos kung anong gusto mong handle. Kung anong yung itsura or kulay nung nung cabinet mo. Pero ito, kasama sa turnover, except here. Ikaw papalagay mo na lang to. Yes. So, ito yung iyong interior. So, ito yung dining area mo. Maluwag siya, guys, kasi kaya ang 6-seaters na table, na dining table. Ikaw, Nadi. Sa akin, wala naman akong gano'ng masabi. Okay naman siya. Para sa akin, ang magkakatalo-talo na lang dito sa kung paano mo i-design yung mismong unit mo. Siyempre, labanan ng interior yan. Di ba? Yes. Pwede naman kayo mag-search muna sa mga YouTube or ibang platform kung paano nyo ma-i-design ng mas maganda. Pero maluwag siya, no? Maluwag siya. Kasi yung halos walang division eh. So, pwede kang pumunta rito, punta rito. Yung galaw mo, walang sagabal. Oo.
So, we have dito, sa first floor, 2 windows na sliding. So, isa dun sa harapan mo, tapos ito dito sa service area mo. Tapos may 1 toilet and bath. Actually, yung toilet and bath natin dito, usually kasi tinisilip ko lang siya. Pero ngayon kasi, pinasok ko siya talaga. Pag pinasok pala siya, maluwag pala talaga siya. Mas maluwag yung banyo niya. Yung toilet and bath niya, spacious. So, feeling ko kahit maglagay ka ng glass partition dyan, hindi... Pwede, no? Oo, hindi siya masikip. Parang i-modified mo. Oo. Glass partition. So, ito guys, yung ating service area. So, ito. Guys, yung service area, ito yung pwede mong laundry area or kung gusto mong set upan ng kitchen dito. Kasi, syempre, karamihan sa atin, ayaw natin nag-aamoy ulam yung buong bahay, yung sala. So, ito, pwede ka dito mag-dirty kitchen or yun nga, laundry area. Tapos, ito guys, papatiles mo na lang siya kung gusto mo. Then, yan, pwede mo... Ay, hindi ba siya nakasama sa tile? Hindi, sa turnover. Ano siya? Cement. Nakasemento naman siya, guys. Mamaya, titignan natin yung yung turnover unit para makita nyo yung difference nung dressed up model tsaka nung turnover unit. Yun yung itsura kapag na-receive nyo. So, ito yan, guys. Pwede nyo palagyan ng, bubong. Para mas malilim siya. Or yun. Saka kung naglalaba kayo, Di mga boys, yan, may bubong kayo, siyempre. Yan. Silipin natin, guys, yung Second floor. Yes. Okay, let's go. So, meron siyang landing na concrete. Then, wooden steps. Yes. Steel railings. Tapos, yung tiles niya, hindi siya vinyl ceramic. Ceramic tiles. Yes, ceramic tile siya. So, pag tinan over ba to, naka-ano na rin? Yes. Naka-tiles na siya, no? Yes, naka-tiles so, good na thing siya. yun. 1 points yun. Ayan guys, so this is our first bedroom. No? Ayan, so ayan. Ito yung nakaharap guys dun sa ating front yard. Ayan. So, ayan. This is your kids' bedroom. And ito yung ating second bedroom. No? Ayan. So, spacious siya pa guys, no? Ang laki pa ng space niya. Ayan. So, ito nga ay single bed lang tapos may space ka pa dito. Ayan. So, yung cabinet nito, okay, built-in na rin ba to? hindi. Kasi to, ikaw na lang papalagay. Pero may space na talaga siya para sa cabinet. Same dun sa isang... So, may space ka pa rin dun, no? Para... Oo. Paglagay ng gamit. Lagay ng gamit. Pwede pa nga kahit dito, yung sa ibabaw na kayo. Para marami kang storage. Di ba? Maganda rin yung ginawa nila dito. Ito yung study area. Bedroom ng yung kiddo. Spacious siya, guys. Tapos, ikaw bahala kung ito yung gusto mong maging master's bedroom or yung isa. Tingnan natin yung pangatlo. Meron pa. Ayan. So, itong pangatlo, may space talaga siya doon. Mamaya tingnan natin yung yung turnover unit. Ito talaga yung nakaano pang masters, no? Oo, ito yung nakaano na masters. So, ito yung masters mo. Meron kang 2 window dyan na sliding window. Ayan. Then, yan, likod niyan, de-develop pa yan. Magiging bahay pa yan. Ayan. So, this is our third bedroom. So, tingnan natin, i-check natin yung second toilet and bath. Ayan guys. So, this is our second toilet and bath. Ito yung, syempre, toilet muna. Ito yung shower area mo na pwede mong lagyan ng glass partition. Ayan. Pwede nga, no? Tsaka mga storage cabinet sa taas, no? Kasi medyo mataas pa yung ceiling nyo. Pwede nyo lagyan. Yes. Yan. So? Punta tayo dun sa turnover, para pag nakuha nyo na yung bahay, yung lilipat na kayo, guys, makita nyo yung itsura. Magkaroon kayo ng idea. Yung talagang Marireceive nyo. turnover unit. Oo. Sige, check natin yan.
Okay guys, so ito dito tayo sa ating turnover unit. Ganito yung itsura niya guys pag tinurn over. Ayan. So, ayan o, may painted walls ka na white. Siyempre wala yung Christmas tree tsaka yung sala dyan. Pero ayan, ganda ng tiles mo na, di ba? May 60 by 60 ka na glossy tiles. Tapos yung ceiling mo, ayan, ganyan ang itsura. Mataas din siya. Ano na to, no? Finish na yung pintura niya. Oo, finish na. Saka magandaan dito, ito nakatiles na rin. Oo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Itong ganito. Alin ba? Wala siyang handle. Kasi syempre, ikaw bahala kung gusto mong papalitan yan. Di ba kasi di ba nauuso yung anong tawag? Itong handle? Yung mismong cabinet hindi kahoy. Kasi kung gusto mong papalitan yung cabinet mo eh. Pwede naman. Pwede naman. Kaya ganyan lang yung turnover niya. Saka kung halimbawa, ibang handle ang flip nyo. Saka ibang yari ng door. Cabinet door. Tama. Yan. Pwede. Pero ito na yan. As is na yan. Tapos yan, kung gusto mo na nga lang palagyan ng overhead cabinet. Tapos ito yung, nandito kanina yung rep mo eh. So, ayan. So, ito yung turnover mo. So, punta tayo sa service area. Tingnan natin. Ay, nakalock na yan. Service area natin. Hindi mo bubuksan. Hindi. So, ayun. Hindi natin ma-check ngayon. Service area. Tayo lang natin na. Ayan. Nakita ko sa inyo. So, ayan. Ganyan yung itsura niya sa service area natin. Ayan. Siyempre, yun. Pwede nyo naman yan palagyan ng roof, kung gusto nyo i-extend yung kitchen nyo, doon na lang yung kitchen nyo. Pwede. Tapos, toilet and bath mo. Ayan. Tiles na rin siya. Ha? Yes. Saka ang tiles nito, mga 1.5 meter yung taas ng tiles. So, may malaking window ka na rin dito. Then, ano bang pwede kang maglagay dito ng division? Sliding or curtain, nasa sa'yo kung paano mo pagagandahin kung design ng CR. Yung dress up natin, naka-curtain. Pero yan, mas maganda kasi minsan, mas elegant siya kapag naka-glass partition yung, yung toilet and bath. Just space naman yung toilet. So, ito guys, yung ating second floor. So, ayan nga, ceramic tiles na tayo dyan. Hindi siya vinyl test. Ayan o, guys, nakita niyo yung space niya. So, dito kanina yung cabinet eh. So, pwede nga na dito na lang yung single bed mo. Dito yung cabinet. Or gusto mo, dito yung study area mo. Yan. Pwede pa nga itong okay? Oh. Kung hindi mo siya gagamitin kwarto again, di ba? Pwede siyang, it's either working office mo. Working room, office room, entertainment room, di ba? Kasi yung baba, receiving area mo ng mga bisita mo. Kumbaga itong game room. Game room. Kung vlogger ka, yan, game room. Di ba? Pwede ka mag-set up ng mga computer mo dito. Yes. Yes. Di ba? Nakabang mo yung pang-aircon mo. May abang na siya. So, ito yung, no? Oo. Ito yung pinaka nagustuhan ko dito, kung naka-tiles na rin siya. Ceramic na. Oo, ceramic tiles. Tapos ito yung kanina na room. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may space siya para sa cabinet. Ikaw ba kung cabinet nga ba gusto mo dito? Pwede, no? Bala ka kung gusto mo. Pwede mong isagad hanggang taas yan. Oo. Yan, Pwede. ikaw bala. Tapos may malawak ka na sliding window. Sa front yard na to. Oo, yan yung harapan natin. Ayan. So, ito yung turnover, guys, ha. Ganto yung itsura kapag tinurnover sa inyo yung unit. Not bad na to. Almost a best pick to para sa newly couple o nag-start pa lang kayo ng family. Yes. Kumbaga best buy. Kasi ito, guys, yung kanina. Di ba, dun sa dressed up cabinet to. So, ayan, may space siya. So, kayo, kung gusto nyo gawing lalagyan ng cabinet, pwede. Pero, depende rin kasi sa magiging interior designing nyo eh. Kung paano yung i-design yung bahay nyo, yung kwarto nyo. So, ayan. So, di ka nakaabang yung aircon mo.
Sa gitna, sa pagitan ng window. Di pa ka nga para makita nila. Yan. So, ano ba height ko? 5 ako eh. Discard na lang kung paano nyo iaano yung tapos diba? Almost isa and kalahati. kalahati. Hindi ba? So yun guys. 3.5 meter. Tansya ko lang ha. Oo. Mga ganun. Ayun guys, so Or punta tayo sa 2.3. baba para discuss yung price. Ayun guys, so we are done with our house tour. Yung updates ko sa Regent Heights, pinakita ko na sa inyo yung map. And again guys, this is our updated TCP for our Regent Heights guys. And guys, kung last year 24 months ang ating pre-selling, now 12 months na lang ang ating pre-selling. Kasi nga ang bilis na ng turnover natin. So, our pre-selling is meron tayong 12 months na payment scheme. 12 months na lang guys. 12 months na lang ang ating payment scheme. Ito yung ating, again, total contract price, new total contract price for the month, for the year 2024. So, i-grab nyo na yan guys. Kasi, di ba nakakahinayang yung mga last year na hindi nagkuha ng bahay. Then, ayan, nag-appreciate na ang inyong land value. So, ayan ang ating total contract price. And guys, ito ang ating monthly equity for 12 months, guys. And may mga few lots tayo na 10 months yung payment scheme natin. So, ibig sabihin, mas mabilis matatayo yung bahay nyo. So, yan. Ito yung for 12 months. Ayan. Yan. Okay, guys. Siyempre, ang ating reservation fee. Okay. Regent Heights, guys, is available through Pag-ibig Financing or in-house financing. So, if you're interested with Regent Heights, message me on the number that you see on the screen. And, yan guys. So, ayan guys, dun sa bandang dulo doon, nakita niyo naman, may mga naitayo na, block 16, 15, 14, yan, 13, yung mga side na yan, yung nakatayo na yan. Tapos, guys, ayun, may nakatira na nga. Yun, may nakatira na. May nauna na nakatira. So, yan. So, guys, if you're interested, and don't forget to hit the like button and the subscribe button. And hope to see you and hear from you soon, guys.